Hello again, grade 9 students. Again, this is Teacher Camille. So ngayon mga anak, ang pag-aaralan naman natin is continuation pa rin ng lesson 2 natin, solving quadratic equations. Pero this time, lesson 2B na tayo. So magsasolve tayo ng quadratic equation na by factoring. Okay? So before we start, let's have a short review. So sabi dito sa review natin, give the factor pairs of the following. So when we say factor pairs, pares daw na number ng mga factors. So, ibig sabihin when we say factors kasi diba, yun yung mga numbers sa pag minultiply natin, yun yung magiging product. Okay, so for example, positive 6. So, when we say factor pairs, ano yung pares na number na kapag tinimes natin, magbibigay sa atin ng answer na positive 6. Okay, so the first one, the factor pairs natin, we have positive 1 times positive 6. So, 1 times 6 is 6. So, this is correct. Next, negative 1 and negative 6. O tama naman, kapag tinimes natin, negative 1 times negative 6, still positive 6. Diba? Pag nagmumultiply tayo ng same sign, always positive. Ano pa? So we have 2 times 3 or positive 2 times positive 3. So 2 times 3 is also 6. And the last pair is negative 2 and negative 3. So negative 2 times negative 3, still positive 6. Kasi negative times negative is positive. 2 times 3 is 6. So, positive 6. Okay? Ayan. So, alam niyo na yung factor pairs. Madali lang. Pares na number na kapag minultiply natin, ito yung magiging sagot. Okay? So, next example. This one, 8. So, mga anak, para hindi kayo malilito, lagi kayo magsisimula sa 1 in itself. Okay? So, unang factor pair, we have 1 times 8. Okay? So, 1 times 8 is 8. So, this is correct. Next, positive 8. So, meron din tayong negative 1 times negative 8. So, alam natin na negative times negative is positive. So, negative 1 times negative 8 is also positive 8. Okay? So, next, after 1, 2 naman. Si 2 ba ay factor ni 8? When we say factor, divisible ba si 8 kay 2? Kung yes, ibig sabihin, si 2 is factor niya. Meron siyang kapartner na kapag tinims natin, 8 ang magiging sagot. And that is 2 times 4. Okay, so 2 times 4 is positive 8. And the last pair is negative times negative. Kasi negative 2 times negative 4 is also positive 8. Okay, so those are the factor pairs of positive 8. Okay, basta mga anak, kapag ang hinahanap natin ay positive number, dalawa lang yan. It's either positive times positive o di kaya naman negative times negative, di ba? Why? Kasi nagkakaroon lang tayo ng positive na value kapag ang minumultiply natin ay parehas ng sign. Okay? So, another example. I think this is the last one sa review. Ayan. In this case, negative 12 naman ang hinahanapan natin ng factor pairs. So, kailan lang ba tayo nagkakaroon ng negative sa product? Diba? Kapag ang minultiply natin ay dalawang magkaibang sign. Isang positive times isang negative. Okay? Or vice versa. Pwede namang mauna si negative times positive. Okay? So, hindi tayo pwedeng magkaroon ng dalawang magkaparehas na sign. Diba? Kasi sa multiplication, kapag same sign ang pinagmumultiply, positive ang nagiging sagot. In this case, negative ang hinahanap natin. So, ibig sabihin, sa factor pairs natin, ito lang siya. Isang positive, isang negative, o di kaya naman isang negative, isang positive. Okay? So, para hindi kayo malito kung naibigay nyo na ba lahat ng factors, katulad ng sinabi ko kanina, magsimula kayo lagi sa 1. Okay? So, we have positive 1 times negative 12. Okay? So, 1 times negative 12 is negative 12. So, eto na yung unang factor pairs natin. Okay? Again, dapat magkaiba ang sign kasi negative ang hinahanap natin na product. Okay? And then, baliktarin naman natin. Kasi magkaiba yon. Dito, positive si 1. Yung sa isa naman, nawawalan ako ng boses, sorry. Negative naman si 1. Okay? Kasi magkaiba yon. Yung isa ay positive 1, yung isa naman ay negative si 1. So, kailangan nyo talaga siyang baliktarin. Negative 1 times positive 12 is also negative 12. So, therefore, tama itong second pair natin. Now, tapos na tayo kay 1. Doon naman tayo kay 2. Okay? Para wala tayong makakaligtaang mga factors. 2 naman. Si 12 ba ay divisible sa 2? Yes, nadi-divide siya. So, therefore, meron tayong number na kapag tinimes natin kay 2, 12 ang magiging sagot. And that is 6. Okay? So, isang positive 2, isang negative 6 para makuha natin na negative pa rin si 12. So, ito yung ating third factor pair. Next, baliktarin naman natin. Kung positive si 2 dito, next naman is negative naman si 2. Tapos, positive naman si 6. Okay? So, another factor pairs. Next, we're done with 1, 2, sa 3 naman. Ang 12 ba ay nadidivide sa 3?
Yes. O, ibig sabihin, may number na kapag tinimes ko sa 3, 12 ang magiging sagot. And that is 4. So, isang positive 3, isang negative 4. 3 times negative 4 is negative 12. So, therefore, ito po yung isa nating pair factor. Okay? And then, the last one. Ma'am, last na po. Yes, mamaya explain ko kung last na. Balik ta rin lang. Negative naman si 3, positive naman si 4. Okay? O anak, bakit paano ko nasabing last na? Paano ko masasabi or ano yung magiging palatandaan na nailagay na natin lahat ng mga factor pairs kapag tayo ay bumalik na dun sa mga nakalista na? Diba? We're done with 1. Tapos na rin tayo kay 2. Tapos na tayo kay 3. Diba? Ang sunod ay 4. And nakita natin ay si 4 na sa table na. So therefore, mga anak, kapag si 4 ay nakita nyo na nakalista, ibig sabihin nun, pabalik na lang yun. Diba? Ano ba yung number na ita-times ko kay 4 para maging 12? Diba 3? So therefore, nakalista na yun. Okay? So ibig sabihin, mga anak, kapag umulit na yung number, nakita nyo na, ibig sabihin ay nailista ko na lahat ng factor pairs. Okay? Kaya po mahalaga na magsimula kayo sa 1 lagi, pataas, para wala kayong makaligtaan na pair factor, okay? So, we're done dun sa ating review. Tayo po ay magpo-proceed na sa ating lesson today, which is solving quadratic equation by factoring. So, ito po ay pangalawa na kasi yung una natin ay by extracting square roots. Okay? Ano? Sa factoring, mga anak, the quadratic equation x squared plus 4x is equal to 5 can be solved by factoring by using the following procedure. Ito yung step-by-step na gagawin natin pag magsosolve tayo ng equation by factoring. So as you can see, mga anak, etong equation na to, hindi natin to pwedeng isolve by extracting square roots. Kasi kung natatandaan nyo, sa extracting square root, kailangan lang ay si x squared at saka yung constant number. As you can see, meron na tayong linear term. So, hindi na siya kaya by extracting. So, ngayon, ang gagamitin naman natin ay factoring. Okay? So, ano yung step-by-step procedure? Number 1, kailangan muna natin isulat yung equation in standard form. And ito ay na-discuss na nung unang lesson natin sa illustrations ng quadratic equation. So, paano ba natin ginagawang standard form? Kailangan nasa unahan si quadratic term, sumunod si linear term. So, ano yung nawawala dito? Ayan, so kailangan ang sumunod ay si constant. Therefore, kailangan nating ilipat si 5 dito. Diba? Kasi yung standard form natin, kung natatandaan nyo, quadratic term, linear term, constant is equal to 0. Diba? Ganun yung standard form natin. So, si 5 since tatawid, magiging negative. Nababaliktad yung sign niya. Now, after nating maisulat in standard form, step 2 na tayo. Step 2, factor the quadratic equation. So, anak, kapag yung letter A natin ay 1, kaya natin siyang isolve by factoring. Ganito lagi yung magiging itsura niya. Laging nasa unahan yung x. Anak, in this case, ang fina-factor na natin ay polynomial. Diba? When we say factor, hinahanap natin factor, yung dalawang pares na kapag minultiply natin, ito yung sagot. Okay, so therefore, ito yung dalawang factors na to. Ito yung pair factors, parang yung ginawa natin kanina. Ganito lagi yung pattern. Now, ano yung isusupply kong number ngayon dito? So, yung isusupply yung number dyan is yung ginawa natin sa review kanina. Okay? Ang kailangan nyo makuha ay pair factors ng negative 5. Ito, yung sa constant nyo. Pair factor niyan. Okay? Pair factor ng negative 5 na kung saan, pag pinag-plus natin, ang sagot is yung letter B natin. Ito. Okay? Which is the positive 4. Ulitin ko ha. Number na kapag pinag-times natin, negative 5, pero pag pinag-add natin, positive 4. So, since nag-uumpisa pa lang kayo matuto ng factoring, para hindi kayo malito, isulat nyo muna yung mga pair factor ng negative 5. When we say pair factor, numbers na kapag minultiply natin, negative 5, magsimula tayo lagi sa 1. So, dahil yan ay negative, alam natin na dalawang magkaibang sign. Okay? Isang positive, isang negative 5. Ito po yung pair factor, kung saan ibig sabihin, pag minultiply ko to, the answer will be negative 5. Okay? Ano pa? Baliktarin nyo natin yung sign. Negative naman si 1, positive naman si 5. Meron pa po ba siyang pair factor? Obviously, wala na. Kasi, ang 5 is hindi na divisible kay 2, kay 3, kay 4. And 5 is also a prime number. So, therefore, wala talaga siyang ibang factor maliban sa 1 and itself. So, ayan na lahat yon. Now, ang hinahanap natin, nalista na natin yung pair factor. Kailangan naman nating hanapin, anak, is yung kapag inad daw natin siya, kinuha natin ang sum, ang magiging sagot daw dapat ay positive 4. Okay? So, eto ang i-add natin. Imagine niyo nag-add kayo mga anak ha, kasi product to. I-apply natin yung sa sum dahil sum tayo. Ano sabi sa kanta? Different sign subtract. Diba ito ay positive? So, different sign yan. Isang positive, isang negative. Different sign subtract. So, that is 4. No, tama. Diba? 4. That is 4. Tapos, get the sign of the higher number. So, therefore, ayan, napatungan siya. So, therefore, that will be negative 4. Okay? Again,
different sign subtract, get the sign of the higher number, negative 4. Ganon din sa kabila. Dahil ito ay positive, yung 1 ay negative, different sign subtract, pero in this case, ang higher number is si 5, which is positive, kaya po positive 4. Now, ano yung isusupply natin ngayon dito? Yung makapagbibigay sa atin ng kapag minultiply ay negative 5, pero kapag inadd, positive 4. So, sino ba yung nakapagbigay ng positive 4 na sum? Eto, yung ating second factor. Yan ngayon yung ilalagay nyo doon. Okay? Si negative 1, tsaka si positive 5. Yan ngayon yung factors ng ating polynomial. Okay? So, sana nakasunod. Next step, isi-set down natin bawat factor sa 0. So, ito, lalagyan nyo lang ng is equal to 0. So, x minus 1 is equal to 0, and then, ito ding isa. So, x plus 5 is equal to 0. So, kapag na-equal na natin sa 0, next step tayo, number 4 step, solve each equation. Diba, ito na yung kanina, ito yung dalawang factors. Tapos, in-equal natin sa 0. Solve each equation, we are solving for x na. And diba, kapag tayo nagsisolve kay x, kailangan matira si x. Therefore, ililipat ko si negative 1. So, that will be, kapag nilipat ko si negative 1 dito sa kabila, from negative, siya ay magiging positive 1. Ganon din sa kabila. Kapag nilipat ko si 5 dito, siya naman ay magiging negative 5. So, ngayon, yan yung tinatawag nating roots or yan yung sagot natin. Diba? Since we are solving for x. Okay? So, number 5, you will just write the equation set or your answer. Positive 1 and negative 5. Okay? So, sana naunawaan. Each member of the solution set can be checked. Again, pwede kayong mag-checking. Pero, nasa sa inyo na yun kung mag-checking kayo. Now, solve the following. Tayo naman, magpa-practice tayo. Okay? So, alam niyo na yung balikan natin yung step by step. Again, number 1 na kailangan natin gawin, balikan ko lang para ma-recall. Number 1, isulat natin in standard form. Next, number 2, kapag na-standard form na, fa-factor na natin. Again, paano natin makukuha yung factor? Sulat ang ating mga pair factor. At sa mga pair factor na yon, kung sino yung makapagbibigay na sum na positive 4, which is yung inyong B. And ano yon? Ito. So ngayon, dahil yan ngayon yung ilalagay nyo doon sa ating factors. And then, set each factor to 0. And then, solve. Ililipat nyo lang yung value natin. So that is already our answer. Okay, practice tayo. Solve the following by factoring. Actually, may shortcut doon. So, ituturo ko ngayon shortcut. So, this one. Unang step, kung natatandaan nyo, solve daw ng factoring is standard form. Pero, as you can see, yan po ay nakasulat na in standard form. So, therefore, hindi na natin gagawin ng step 1. Next step na agad tayo, which is if-a-factor na agad natin. Okay? So, factor, laging ganito yung itsura. Basta ang A natin ay 1, di ba? Kapag may indivisible, 1. Ma'am, lahat po ba ng mga equation factorable? Meron ding hindi, mga anak. Kaya nga po, meron tayong iba't ibang ways of solving. Pwedeng extracting, factoring, at pag-aaralan pa lang natin yung pangatlo, completing, at pang-apat using the quadratic formula. So, sa factoring muna tayo kasi yun yung lesson ngayon. Now, paano nga ulit natin hahanapin yung isusupply natin dito? Hahanap tayo ng number na kapag tinimes natin ay positive 20, pero kapag inadd natin, negative 9. Okay? Ito, ang product dapat dito. Product. Teka lang ha, pangatlo magsulat. Product. O, basta dapat ang product, when we say product mga anak, sagot sa multiplication. So, dapat ang product ay positive 20, pero ang sum dapat ay negative 9. So, this is the sum. O, pasensya ng pangatong sulat ko. Yan. Kailangan ang sum negative 9, ang product positive 20. So, ano yung ginagawa natin dito? Sinusulat natin yung pair factor. Pair factor ng positive 20. Kapag tinimes natin, positive 20, pero kapag inadd natin, kailangan negative 9. Okay? Again, number na kapag minultiply natin, positive 20, pero kapag inadd natin, negative 9. So, this is the product dapat. Okay? So, pagpasensya na nyo na ulit yung sulat ko. Product. Oh, wait lang ang bagal. Product. Yan. So, product dapat ay positive 20, tapos ang sum dapat ay negative 9. Kaya nga sa review natin kanina, tinuruan ko kayong kumuha ng pair factor. So, ano ba yung mga number na kapag tinimes natin ay positive 20? Dahil positive yan, alam natin, magkaparehas lang yan. So, magsimula tayo sa 1. 1 times 20. Dalawang positive kasi positive ang hinahanap nating product. Next, 1 ulit. Pero in this case, parehas negative naman. So, negative 1 at saka times negative 20. Kailangan mailista natin lahat. Actually, pag hustler na kayo, sanay na kayo, pwede nyo na hindi isulat lahat. Basta makita nyo na agad na, ay, ito yung makapagbibigay ng sum na negative 9. Pwede na kayong mag-stop. Next, 1. O, 2 naman tayo.
2 times, tama, di ba? Ang 2 divisible din sa 20. So, 2 times 10. Tama? 2 times 10, 20. Yes. So, dalawang positive at dalawang negative. Kasi nga, ang product daw dapat positive 20. So, negative 2, tsaka negative 10. Ang dami palang product. Ang dami palang pair factor nito. O, next. Habaan ko lang to. Next. Divisible ba ang 20 sa 3? Hindi. Sa 4. Yes, sa 4. So, dalawang positive. 4 times 5. 4 times 5. So, positive 20. And then, dalawang negative naman. So, negative 4 times negative 5. Pangit ko magsulat. Sorry na. Ayan. Now, ano pa ang sumunod na number? We're done with 1, 2, hindi divisible sa 3, 4, 5. So, sabi ko, kapag nakita nyo na yung number doon sa table, ibig sabihin na isulat nyo na lahat ng pair factor. Now, isa-isahin natin tong mga pair factor na yan kasi dyan tayo kukuha ng ilalagay dito. Tama? Sa mga pair factor na yan, alin dyan yung makapagbibigay ng sum na negative 9? Yung pag pinag-add daw natin, negative 9 yung gitna. So, isa-isahin natin. 1 plus 20, 21. So, hindi ito. Next, negative 1 minus 20, same sign, add and keep. So, you add 21 and then you keep the sign negative. So, hindi rin. Kasi ang hinahanap natin ay negative 9. Next, 2 plus 10, 12. So, hindi pa din yan. Next, negative 2 minus 10, same sign, add. And then, keep the sign. So, hindi pa rin ito. Next, 4 plus 5, positive 9. So, hindi pa rin. Ang hinahanap natin is negative 9. O, ito naman tayo. O, ayan, same sign, add. And then, keep the sign. So, negative 9. O, ayan, lumabas na. Sa mga pair factor, sino yung nakapagbigay ng negative 9 na sagot? So, ito. Therefore, ibahin ko lang yung color ng pen. Therefore, dahil ito yung nakapagbigay ng answer na negative 9 na sum, ito ngayon yung ilalagay nyo doon. Okay? So, negative 4 and negative 5. Ayan. So, sana nakakasunod. Now, di ba kanina, ang next step dyan, kapag nakuha na natin yung factors, nakalimutan ko yung is equal to 0 dito, kopyahin. Kapag nakuha na natin yung factor, isiset pa natin sa 0, actually hindi na, may shortcut na dyan. Ito na yung sagot. Ano lang gagawin nyo? Iibahin nyo lang ng sign. So, kung sa factor siya ay negative 4, sa inyong answer, magiging positive. Diretso na tayo sa answer, ha? Shortcut na lang to. So, x is equal to, babaliktarin nyo lang sign ng factor. Kung negative 4 ang factor, your answer is positive 4. Okay? So, sana naunawaan. Ganon din sa kabila. Basta babaliktarin nyo lang yung sign. So, your x dito naman sa kabila ay, dahil negative 5 siya sa factor, your answer will be positive 5. Okay? Shortcut na lang to. Okay? So, gusto nyo ba makita yung kanina? Di ba yung kanina, anak? Sige, kunyari hindi ko shortcut. Okay, yung kanina, sineset natin yung factor sa 0, di ba? So, x, solve ko kunwari. Pero again, pwede na yung shortcut na lang. X minus 4 is equal to 0. Di ba? Ito yung next step, dapat. Yung isiset natin yung each factor to 0. So, this one is x minus 5 is equal to 0. Pwede nyo nang hindi gawin to kasi pag sinolve nyo yan, ito na rin yung sagot. Diba? Kapag inilipat ko si negative 4 doon, from negative, magiging positive 4. So, ito na yung sagot. Okay? So, ganun din to. Kapag inilipat ko to, sinolve kasi nagsisolve tayo for x eh. Pag nilipat ko to dito, from negative 5, tatawid, magiging positive 5. So, ito na po yung sagot. Okay? So, ito na yung ating answer or yung ating dalawang roots. Positive 4 and positive 5. Okay? So, sana naunawaan. Okay na. Ayan, namnamin nyo na yan. Another example tayo. Ulit ha. Standard form. Factoring na agad. Paano makukuha yung factor na ilalagay natin dyan? Kuhanin yung pair factor at kung sino yung makapagbibigay ng sum na ito, yung letter B natin. Okay? So, another example tayo. This one. Ayan. So, unlike do sa first example, ito hindi pa naka-standard form. Therefore, ang unang step natin ay gagawin muna natin itong standard form. Standard form, so kailangan ko ilipat si 12 doon. Okay? So, this will be x squared plus 4x. Wala na akong boses. Tapos, si 12, dahil tatawid from positive, siya ay magiging negative 12. Okay? And then, since standard form, kailangan nyo siyang i-equal sa 0. Okay? So, again, unlike dun sa kanina, naka-standard form na, kaya hindi na tayo nag-standard form. Ito, hindi pa, kaya ang first step, standard form nyo muna. Now, after nating ma-standard form, ang bilis, factors na agad ang kukunin natin. Okay? So, get the factor. Sa factor, mga anak, ganito lagi ang itsura. And katulad ng sinabi ko, hindi lahat ng mga quadratic equation factorable. Okay? So, ganito lagi itsura kapag factor.
lalo na kapag ang A natin ay 1. So, nasa unahan si X. Ang ilalagay na lang natin, or ang isosolve na lang natin is yung number na ilalagay natin dito. Okay? And paano nga ulit natin ilalagay, isusupplyan yung number na nandito? Kukunin natin yung pair factor ni negative 12. So, ano-ano ba yung mga product ni, or pair factor ni negative 12? So, again, dapat ang product, ulitin ko lang, wait, ang product niya ay, pangit ko talaga magsulat. Kaya mag-alala, bibili na ako nung parang touchpad. Tapos, sum. O, ganito lagi yung pattern, ha? So, dapat, ang product niya ay negative 12, pero, kailangan, ang sum niya is ito, which is positive 4. Okay? So, kailangan ang sum ay positive 4. So, isa-isahin ulit natin yung pair factor. Since mga anak ang hinahanap natin ay negative, alam natin na ang mga product magkaiba ang sign. Isang positive at isang negative. So, magsimula tayo lagi sa 1. So, positive si 1 times negative dapat si 12. Dahil nga negative ang hinahanap natin product, alam natin na yung factor magkaiba ang sign. Lagi magsimula sa 1. So, isang positive 1, isang negative 12. 1 times negative 12, negative 12. Next, 1 ulit, pero in this case, baliktad. Nasa unahan naman si negative 1, and then positive naman si 12. Okay, so negative 1 times positive 12 is still negative 12. Yun yung hinahanap natin product. Next, sa 2 naman, divisible ba si 12 kay 2? Yes. So, positive 2 times negative 6. So, 2 times negative 6 is negative 12. Next, baliktarin lang. Negative naman si 2 times positive naman si 6. Okay? O, next. Tapos tayo sa 1, sa 2, 3 naman. Divisible ba si 12 sa 3? Yes. So, therefore, kasama si 3. Positive si 3. Ano ba yung number na i-multiply natin kay 3 para maging 12? That is 4. So, 3 times negative 4. Dapat magkaiba ang sign dahil negative 12 ang hinahanap natin product. And then, baliktarin lang. Negative naman si 3. And then, positive naman si 4. So, nailista na ba natin lahat ng pair factor? Yes, kasi ang sumunod na dito ay 4 at si 4 ay nandito na. So, therefore, nailista na natin lahat. Now, ang hinahanap natin mga anak is yung makapagbibigay ng sum na positive 4. Yung pag pinag-add daw natin, positive 4. Isa-isahin natin. Different sign subtract. So, 11. Get the sign of the higher number, which is 12. So, negative 11 ang sum nito. Next, again, different sign ulit. So, therefore, isa-subtract ko ulit. Get the sign of the higher number. In this case, mas malaki si 12. So, therefore, positive 11. Next, dito naman tayo. Different sign subtract. So, 4. Pag binag-minus ko yan 4, get the sign of the higher number. Mas malaki si 6, so negative 4. Hindi pa natin nahahanap yung positive 4. Next, ito naman. So, different sign, magkaiba yan. Isang negative, isang positive. So, therefore, subtract. Get the sign of the higher number. Si 6 ang mas malaki, so therefore, positive. O, ayan. Nahanap na natin yung nakapagbigay ng positive 4 na sum. And that is negative 2 and positive 6. Pwede na kayo mag-stop dyan basta nahanap nyo na. Okay? So, ngayon, dahil nahanap nyo na, yan ngayon ang isusupply nyo dito. Isang negative 2 at isang positive 6. Kailangan nyo ilagay yung positive ha kasi may katabi siyang term dito. And pwedeng magkabaliktad silang dalawa. Okay? Now, after nating mahanap na ang factor, madali na lang. Sinabi ko na yung shortcut sa inyo. Hindi nyo na kailangan equal to 0. Ang sagot dyan, iibahin nyo lang ng sign. So, kung negative 2 ang factor, your x is positive 2. Okay? And then, yung pangalawa natin, ang x naman natin dito ay positive 6. Therefore, your answer is negative 6. Okay, so yan na po yung ating dalawang value ng ating x. Okay, yan. So, yan ulit. Pag-aralan sa bahay, reviewin mabuti to. Okay na, so sana naunawaan. Etong next example, isolve nyo na lang sa bahay. Okay, so assignment nyo yan. Medyo mahaba na rin naman yung video natin. So, ayun. Sana marami ulit kayo natutunan for this video. See you again sa ating next lesson. Tayo po ay completing the square na doon. Okay, so that's all for today. Thank you!